Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-October bonus reading para po sa inyong problem solved and manifestations confirmed. So Aquarius, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, your core energy, you have the Eight of Pentacles. Beautiful. In the area of what's blocking, ano yung humaharang kay Aquarius para makuha niya yung minamanifest niya, you have the Seven of Wands. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of what you need to do, you have the Hanged Man. Yes, yes, yes. In the area of what you need to focus on, you have, wow, the Lover's card. Beautiful. In the area of your what's coming in, you have the Six of Wands, Six of Cups rather. In the area of your divine messages, meron po kayo Knight of Pentacles. Lovely. In the area of your fortune, wow, the Ten of Swords. Napakaganda nito. Nasa fortune area mo, kaya huwag ka mag-alala. This is beautiful. In the area of your future, you have the Five of Pentacles. At ang missing puzzle piece, ano yung kulang na kulang sa buhay mo this time para sure ball masolve ang problema at makuha ang minamanifest? Ito yon. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan. But first, thank you muna Aquarius for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip na ads. Yan lang po yung only way to support me. So thank you, thank you, thank you po. In the background of your energy, you have the Six of Wands. Six of Wands is a card of victory. Okay? Ngayong linggong ito, ngayong time na to, after watching this reading, sabi ng spirit guides mo, malaki ang tsansa mo na manalo, malaki ang tsansa mo na magtagumpay, kung ano man po yung inaasikaso mo, kung ano man yung problema mo, yakang-yaka mo yan. Nasa iyo lahat ng skills, nasa iyo lahat ng tools, nasa iyo lahat ng talent, para matulay yan, para mapanalo mo yan. Nakita ko rin dito, the right people will come. The right people will help you. Kaya hindi ka mag-isa sa laban na ito. Kailangan lang talaga this time, Aquarius, laban, sugod, undivided mong attention, undivided mong pananalig na matatapos mo siya. Okay? Napakalaki, laki ng chance mo to be victorious this time at manalo magwagi. Okay? Congrats po. In your core energy, you have the Eight of Pentacles. Eight of Pentacles, kitang-kita ko rito. This time around, pinapanday mo yung tagumpay mo. Nakita ko rito sa ma-view, nag-aaral ulit, nanonood sa YouTube na mga tutorial, nag-seminar ka, nakita ko Zoom meeting, I don't know why, Zoom, parang naka-Zoom yung seminar, parang online class, parang ganyan. Sa ma-view, nag-gather ng right documents, o kaya nag-iisip ng level up para sa promotion. Marami kang ginagawa para pagbutihin ang trabaho mo o pagbutihin ang buhay mo. Meron kang inaasikaso ngayon. Kitang-kita ko yung pagod mo, yung kayod mo, ilang araw ka nang hindi nakakatulog o ilang buwan ka nang aligaga para matapos lang ito. Pero huwag kang mag-alala. The success of this job or this endeavor, kung ano man yung inaasikaso mo, is guaranteed. Guaranteed success ito. And ito'y hindi lang basta swerte ha. This is something na pinaghirapan mo. Kaya walang dapat question sa tagumpay na makukuha mo kasi pinaghirapan mo ito. Okay? The Eight of Pentacles, clarify natin. Eight of Pentacles being clarified by, I don't know why, nakakita ko ng mga medals or certificate, parang completion, parang ganyan. So congrats. The Eight of Pentacles, the Ten of Swords. Wow. Ten of Swords talagang tapos na yung bigat dyan. Okay? Meron kang mga bigat na pinapasa rito mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, nakaraang taon, na parang sabi mo, stuck na ba ako dito? Hanggang dito lang ba talaga yung effort ko? Hindi ba talaga ako mapapansin na? Parang, for a past month or a past 6 months, ramdam ko yung parang iniisip mo, may growth pa ba ako? O meron pa ba akong iaangat? Kung lalago pa ba ito. Sa mga view, nag-iisip tungkol sa kaperahan na pinangahawakan mo kung pwede ko pa bang i-level up. And nito man nakaraang linggo, nakaraang buwan, ramdam ko yung bigat na naramdaman mo. Kasi parang hindi ka makagalaw, hindi ka makaandar, and at some point nawalan ka ng pag-asa. Pero huwag ka mag-alala. Your job this time around, aandar ka na yan, lalago na yan, at makakabawi ka na. So huwag ka mag-alala. Makakabawi at mananalo ka na this time. Okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang kay Aquarius para makuha niya, matumbok niya yung kanyang manifestations at masolve ng problema? Seven of Wands. Kitang-kita ko rito ang humaharang sa'yo ay masyado ka daw defensive. Defensive ka masyado tungkol sa mga bagay na dapat itama.
dapat gawin. Marami daw tao sa buhay mo ang nakakapansin na parang, uy Aquarius, ito gawin mo. Uy Aquarius, bakit ganyan? Uy Aquarius, mali yan. Ikaw naman, masyado kang defensive. Ayaw mo mag-give in doon sa opinion nila. Um, Parang masyado mo daw ginaguard yung ginawa mo at wala ka ng space for retrofitting, for baguhin, pagandahin pa, no? So parang hindi mo daw kailangan laging gusto mo lang. Sometimes you also need to listen, baka makatulong sa pag-upgrade, baka mas mapaganda, mas mapabuti kumbaga. So, huwag mo daw laging harangan ang sarili mo sa tulong ng iba, okay? Ngayon nakita ko rito na I know marami kang mga inaalagaan, marami kang mga pinoprotektahan na posisyon o goal or wish. Pero ngayon sabi niya, mas maganda daw na may mga taong tumulong sa'yo. Mas makakabuti yun, okay? You can't be, yung popular na phrase na no man is an island. You cannot do this on your own. You need other people, okay? Mas lalago kapag ganun. Okay? The Seven of Wands is being clarified by you have the Five of Swords, yes. Alam ko, pagod na pagod ka na sa mga drama, sa mga issue, sa mga etche-bureche ng ibang tao. Parang sabi mo, worth it ba lahat ng to? Para lang manalo ako, kailangan ko talagang sumuong sa laban na yan. Meron akong mga makagit-gitan or meron akong mga maka-friction para lang magwagi ako dito. Parang worth it ba lahat ng yan, no? So ikaw parang, you don't need to be defensive and just do the work, okay? Kitang-kita ko rito, you need to take a risk. Alam ko medyo takot ka, medyo nahihirapan ka, kaya parang playing safe ka sa ginagalawan mo and you can't seem to find a right way para lumaban o umabante. Malaki ang chance mo manalo. Kaya ano daw kinakatakot mo? Yun ang narinig ko dito. No? Some of you parang up na for promotion pero nahihiyang magtanong kung pwede na ba ako ma-promote because baka maraming tumaas ang kilay at mag-cause pa ng issue. Pero ikaw sabi mo, tagumpay ko to deserve ko to so bakit hindi ko kunin? Parang ganyan. So, don't dwell on negativity at iniisip mo agad yung gulo o drama ng iba. Sometimes, you need to really to focus on your growth. At bahala na sila. Kung ano yung issue nila sa'yo, issue nila yon. No? Basta ikaw, you're about to win in life. Your hard work is being seen. Your hard work ay medyo may pinapatunguhan. Kaya, wag mo sirain yung momentum, Aquarius. May pinapatunguhan na. May nangyayari na. Kaya stand tall. Cooperate. No? Wag masyadong defensive. Wag masyadong alam mo yun, yung parang may wall ka, kailangan learn to work with them, at huwag mo daw lagi isipin na nega ang mangyayari, okay? In your blockages, you have positive change. Yes, kailangan daw baguhin mo yung circumstances. Kung may maaway, gulo, sigalot, kailangan tignan mo yung mga magagandang bagay, i-shift mo yan in your advantage. Huwag mo laging isipin na wala mangyayari. Merong magandang mangyayari. Now, the message, lack of awareness, missed chances, and unseen risks. Seek facts and stay open-minded, insight and opportunity. Yes, lawakan mo ang isip mo. Kailangan nakabukas yung isip mo sa realidad. Lalo't higit sa mga bagay na gulo sa paligid. Akala mo lang lagi, nega. Kaya parang napaka-close off mo na may wall ka against other people. Pero kung aware ka lang sana na itong taong to makakatulong, itong taong to hindi, itong taong to marunong naman, magaling naman, sige pakisamahan ko, no? So, be open with a lot of people. Huwag mo laging isipin na may gusot na magaganap porque meron kang gustong ipaglaban, okay? Nakita ko rito, sabi ng spirit guides mo na sometimes, you really need to step out and take a chance, okay? Huwag mo laging isipin na baka magulo o mag-rock the boat, no? Fight for your things na gusto mo mangyari, okay? In the area of what you need to do, you have the hangman. The hangman is telling you, kailangan mo daw malinawan this time. Okay, malinaw sa isip mo kung ano yung mga maaari pang solusyon. Okay? Because you're on the path of victory, marami kang mga bagay na nasa spotlight ka ngayon, maraming mga mata ang nakatingin sa'yo. Either some of them wants you to win, some of them wants you to fail. So, ano dapat gawin? Kailangan ikaw, sometimes, kailangan mo na mag-pause, mag-isip na parang, okay, ito ang nangyayari, maraming akong kailangan gawin, maraming mga mata ang naghihintay sa akin, so napakaraming pressure. So, kung meron kang ginagawa at hindi gumagana yung solusyon mo, kailangan daw mag-isip ka na ibang paraan. Huminto ka parang dalian at mag-isip. Sabi mo, ay, baka mali nga yung atake ko. Ay, baka mali nga yung diskarte ko. Teka, mag-iba tayo. So, babaliktad ka ngayon. Tulad niya, bumaliktad siya. Iniisip niya, ay, meron pa pala ibang paraan. Hindi ko lang naisip kanina. So, ngayon, lalawak na yung mundo mo. Lalawak na yung isip mo na meron pa pala ibang paraan. Kailangan ko lang palang itry. Okay? So, huwag ka magmaktol dyan pag halimbawang meron kang ginagawa at hindi gumagana. Meron pang ibang paraan.
nasa energy mo ang Six of Wands. Ibig sabihin, malaki ang chance mong manalo this time at magbugi sa yung kinakaharap na problema. Okay? The Hanged Man, the Ace of Swords, yes. Ace of Swords, a card of clarity din, no? Both cards are telling you this time, Aquarius, to have a clear perspective. Pareho to, no? Malinaw na pag-iisip, enlightenment, and malinaw na atake at malinaw na pananaw sa isang bagay. So, nakita ko rin dito, ang breakthrough mo, ang paglagpas mo sa isang mahirap na suliranin ay magaganap lamang kapag nalinawan ka na. Nakita ko rin dito, clear communication, makipag-usap ka na daw kung kinakailangan para mas gumaan at mas maging mabilis. Okay? Kung halimbawa nangangailangan ka ng solusyon sa problemang ito at gulong-gulo ka na, pwede ka na magtanong sa mo, uy, sa tingin mo, ano kaya dapat kong gawin dito? Parang ganyan. So, find something and find the right solution para mas luminaw ang isip mo. Kung gulong-gulo ka na nga dyan at hindi ka pa humihingi ng tulong, paano lilinaw yan? Diba? So, do your best to win this and start with clarity. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Lover's card. Lover's card, you need to focus on your passion and paninindigan. Because a Lover's card is all about commitment. Hindi lang to tungkol about sa pag-ibig at kilig-kilig. Ito ay tungkol din sa mga bagay na inaalagaan mo, pinapanindigan mo, pinipili mo. It's all about your choices. Gaano ba kahalaga daw yan? Okay? Pinili mo halimbawang bumukod na with your girlfriend, live-in kayo halimbawa. So, panindigan mo siya. Lahat gawin mo para magtagumpay, para maibigay sa kanya yung naipangako mo sa kanya. For example, choice mo ay pumunta sa Canada. So, ngayon, kailangan you are willing to go on with this journey to win the fight para makuha mo yung choice mo na makapuntang Canada. Parang ganyan. So, kung ano man ang mga paninindigan mo this time na mahal mo, passion mo, and your choice talaga, do everything. And dapat daw this time around, clear muna sa isip mo ha. Aquarius, napaka-importante nito. Dapat clear sa isip mo na ito talaga yung gusto mo. Kasi baka mamaya, today gusto mo lang, next week hindi na. So have a clear mind. 2 card na nagsabi sa'yo, 3 card actually, na kailangan buo muna sa isip, malinaw muna sa isip bago mo angkinin, bago mo aksyonan, bago mo effortan. Okay? The Lover's card is being clarified by the Knight of Swords, yes. Bago sumugod, bago maggawa ng aksyon, bago bumira, bago mag-effort o magkaroon ng aksyon moving forward, kailangan mo na malinaw sa'yo to, ha? Mahal mo ba talaga yan? Paninindigan mo ba talaga yan? Permanente na ba yan? Yan ba talaga yung tatapos sa problema mo? Yan ba talaga gusto mo? So make sure na malinaw sa'yo to, okay? In the area of your what's coming in, ano papasok sa buhay mo this time, you have the Six of Cups. Six of Cups all about nostalgia. Okay? Mapapalingon ka sa past. Sabi mo, ay, dati ganito ginagawa ko, ganito ang buhay ko, no? Parang meron kang escapism. Parang sa ngayon, parang sobrang bigat na inaasikaso mo, sobrang daming dapat gawin. Mapapalingon ka sa past, parang sabi mo, dati ganito ako, dati ganon, ang dali-dali lang, simple-simple lang ng buhay, no? Parang ito lang yung paraan mo para maka-escape pa ng dalian sa bigat, no? So, kung mapapareminis ka sa past, especially childhood home o past lover, pwede ring past trabaho, parang yun yung magiging fuel para sa'yo na galingan pa ngayon. Kasi may realize mo, ang layo na narating mo ang layo na napuntahan mo no? So, parang dadagdag do sa lakas sa loob mo na this time around, kayang-kaya ko pa pala kasi ang layo na napuntahan ko So, it's been a long journey So, bakit ka daw magdududa sa kaya mo pang gawin? Okay? For some of you, parang magkakaroon ka na ng kaparatagan ng puso. Parang meron ng pagbabate parang pag-aayos with a resolution, a reconciliation with what happened in the past. Parang ready ka na to let that go. Sabi mo, okay, past na yan. Forget na natin. Ngayon, panahon na para abutin ko yung future ko, abutin ko yung tagumpay ko, ganyan. But most definitely for many of you, kitang-kita ko rito na meron kang malalagpasan na problema. With the Ace of Swords here, with the Six of Cups, talaga namang tapos na yung bigat from the past. And then with the Ten of Swords here, talaga namang nasa angat, nasa taas ka na ng mga pagkadusa mo. So congrats po, talagang triumph to over obstacle na dinanas mo in the past. Makakalagpas ka na sa bigat at pinagdusahan mo. Okay? Congrats. The Six of Cups, time na rin to para maging bata ka ulit. No? Yung learn to have fun, learn to be with a company of kids, mga kapatid, anak. No? Panahon na para lumigaya ka ulit at magkaroon ng joy sa buhay mo.
Four of Wands. Tama-tama, kakasabi ko lang. Panahon na para sumaya, lumigaya, mag-enjoy, go out with the party, with friends, mag-inuman kayo, kainan sa labas, o kaya learn to videoke, ganyan. So, whatever, kung ano man ang mga paraan mo this time, Aquarius, to enjoy and have fun, gawin mo. Because ito talaga yung moment to be, maging bata ka ulit, maging joyful ka ulit. Because kung lagi mo daw pinoproblema yung daan patungo sa tagumpay mo, baka ma-burnout ka, baka bumitaw ka din. So, if you could just combine hard work and having fun, kayang-kaya mo magtagumpay this time. With the Four of Wands here, malapit na malapit ka na daw sa finish line or sa goal mo, no? So talagang tagumpay ito, triumph over an obstacle. Meron ka malalagpasan na mabigat na obstacle sa buhay mo at boom, dire-diretso ka na sa milestone na hinahanap mo this time. So congrats po. In what's coming in, yes, talagang milestone to. Gates of triumph, success expands in your life. Talagang malalagpasan mo na yung bigat, yung obstacle, at talaga namang dire-diretso ka sa pintuan ng finish line mo in your goal. Another message, unknown territory, you're exactly where you need to be. Yes, papasok ka na sa isang medyo unfamiliar, hindi mo pa ito napupuntahan, hindi mo pa ito nararanasan, pero ito na yung simula ng pagbabago sa life mo moving forward. So congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayo Knight of Pentacles. Knight of Pentacles is a card of preparation. Okay? Nakita ko rito, dahan-dahan lang daw. Huwag na huwag magmamadali. Kailangan ngayon malinawan ka muna. Isipin mo muna kung ito ba talaga ang mahal mo, ito ba talaga ang papanindigan mo, and then doon ka magsimula magplano para sure ball ang panalo mo this time, okay? Sure ball ang victory, kumbaga. So, take your time. Don't rush daw. Huwag daw magmamadali. Mas magandang hinihimay mong mabuti. Binubusisi mong mabuti bago ka umandar, okay? Because ayaw mo din naman masayang yung effort mo. Ayaw mo din naman masayang yung mga ginagawa mo. Kaya, the slower you get, the better. Para makita mo ng malakihan ng mata mo at isip mo yung mga dapat pagdaanan, okay? The Knight of Pentacles, importante rin na yung plano ay aksyonan. Hindi pwedeng manatili lang sa plano. Pag buong-buo na yung plano, move forward, okay? The Knight of Pentacles, the Death card, yes. Death card is all about transformation. Meron ka daw mga plano ngayon na kailangan baguhin o kailangan i-revisit, no? Meron kang hinanda 5 months ago, 6 weeks ago, na para bagang kailangan mo daw i-revisit, parang swak pa ba sa buhay ko ngayon? Yung mga naiplano ko na. For example, meron kang plano about your career, going to business, halimbawa. So, yung planong handa mo before ay doable pa ba? O meron ka nang kailangang i-retrofit, baguhin, tignan, i-renovate, kumbaga, no? So, i-revisit mo daw muna yung mga plano mo. Meron ka daw mga dapat baguhin dyan para swak siya sa buhay mo this time at mas buo, mas may pundasyon, kumbaga. Okay? In your divine messages, meron kang, you have the ability to affect your own destiny. Yes, kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo. Kayang-kaya mong iangat ang sarili mo. Kayang-kaya mong magwagi. Kaya huwag kang matakot na, hanggang dito na lang ba ako? Forever na ba akong nagdurusa? Hindi, makakabangon ka pa. Another message, you have, your spirit guide can lead you but can't do it for you. Okay? Sabi rito, pwede kang tulungan ng spirit guides mo, pero ikaw pa rin ang kikilos. Ikaw pa rin ang may desisyon, ikaw pa rin ang dapat mag-effort. Okay? Your spirit guides can just protect you, pero ikaw pa rin ang aandar patungo sa gusto mo. Okay? In the area of your fortune, you have the Ten of Swords. Palakpakan muna. Because sinasabi rito, aalpas ka na sa kumunoy na pinaglagapan mo. Pinaglagapan mo. Okay? Pinaglagapakan mo. Okay? Sabi ng spirit guides mo, babangon ka na. Rurok na to. Dulo na to. Talagang ito na yung pinakahuli sa lahat ng dinanas mong pain, sorrow, pagkabagsak, failure. Ito na yung simula ng pagbangon ni Aquarius. Lahat ng revenge drama na pinapanood mo, na Wildflower o Temptation of Wife o Marimar, ito na yung moment na babangon na si Marimar, babangon na si Ivy Aguas, babangon na ang mga bida, no? Ito na yung revenge moment mo sa buhay. Babangon ka na, babawi ka na. So, huwag ka na mag-stay dyan sa kinalugmukan mo, okay? Bangon, bangon, bangon. Panahon na para bumawi ka sa buhay, okay? The Ten of Swords, clarify natin to. Nakita ko rin dito, dapat ikaw mismo, Aquarius, na naniniwala ka na makabangon ka. Kasi kung ikaw mismo may duda ka pa, paano ka magsimula dyan, okay?
The Ten of Swords, the Wheel of Fortune. Wow, yes. Change is coming. Iikot na ang kapalaran in your favor. May swerte ka this time. Panahon na para bumawi ka talaga. Panahon na para ikaw naman ang magwagi this time. So congrats po. Uh, Tapos na ang bigat, tapos na ang pagdurusa. Unti-unti na magbabago ang kapalaran in your favor. I-like mo tong video na to sa baba sa comment section dyan. I-like mo yan to activate the good fortune coming in your life. Okay? In your fortune, bigyan pa kita ng cards. Unang-una, you have Jug, light-hearted, carefree time. Yes, sabi ko nga sa inyo with the Six of Cups dito and then with the Four of Wands, panahon na para magsaya. Okay? Fox, shrewdness and resourcefulness, especially in business. Yan, panahon na daw para maging matipid, maging alerto, maging hands-on sa business mo o sa kapirahan mo para makita mo yung galaw. Now, the message of table, hard work ahead. Yes, talagang pag sumikap to, tagumpay, andar, moving forward para diretso ang victory mo. Another message you have Tulip, great passion. Yes, ito yun with the Lover's card na passion, love, yung iyong commitment, kailangan daw maalab yan para yung nilalaban mo ngayon ay magdire-diretso ang tagumpay. Wishbone, a wish is granted. Wow, i-claim mo to by liking this video. Meron ka daw wish na matutupad this time. Another message of Diamond, you'll be receiving or giving a precious gift. Wow! Meron ka daw makatanggap this time na regalo o magandang material wealth. So congrats po. In your near future, meron po kayong Five of Pentacles. Sabi rito, huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong sa ibang tao, lalo't higit kung nahihirapan ka. Parang sabi mo, kung marami ng mga obligasyon at responsibilidad sa kamay mo, mga task or assignment, huwag ka daw matakot na humingi ng tulong. Parang, uy, tulungan mo naman ako para matapos na to, para bumilis. Uy, anong payo mo sa akin para mapaganda ko pa to, no? Sabi ko nga, no man is an island eh. Makakatulong sa iyo maraming tao para bumilis, gumaan, umayos. Okay? Nakita ko rito na huwag ka na daw mag-dwell pa sa negativity mo. Gamitin mo yung mga positive traits mo, yung mga bagay na meron ka in your advantage. Huwag ka ng nega, Aquarius. Okay? Na wala akong ganto, wala akong ganyan, walang ganto, walang tumutulong sa akin. Nako, enough. Kailangan positive thinker lang para pumasok din ang positive things. Okay? The Five of Pentacles, you have the Devil card. Yes, kakasabi ko lang, no to negativity. Yan ang kumakadena sa'yo kaya hindi ka makaabante. Lagi mo iniisip na, ay wala akong pamasahe, ay wala akong pera, ay hindi ako matalino, ay hindi ako nakapag-college kaya hindi ako pwede dyan. Huwag mong limitahan ang kaya mong gawin. Kaya ka nahihirapan kasi lagi mo iniisip yung negativity o kinakadenahan mo yung sarili mo na hindi mo magagawa. No? Learn to free yourself from all the negativity, free yourself from all the pandadown mo sa sarili mo. Kung meron mga taong toxic sa paligid mo, kailangan ikaw mismo ang umabante para makawala ka sa mga bigat na yan. Okay? Nasa iyo ang kalakasan to get out of a very toxic place, toxic relationship, or toxic mindset. Okay? In the area of your what's missing, ano yung kulang na kulang kay Aquarius para makuha na yung manifestation ang masolve ng problema mo? You have, wow, the Seven of Pentacles. Nakita ko rito yung tiyaga mo, yung paghihintay, matyagang paghihintay sa mga binibuild mo. Ngayon, kailangan talaga trabaho, hard work. No? Hard work ahead to fully get yung mga hinihintay mo. Nakita ko rito na may mga bagay kang dapat bitawan na na-realize mo, ay hindi na pala para sa akin yan. Ay, napag-iwanan ko na yan, ay, wala nang saysay sa akin yan, wala nang amor ko dyan. So, learn to let that go. Para pag binitawan mo, asahan mo, may bagong darating na bago na mas maganda pa. Okay? Yung mga inihintay mo, tsagain mong hintayin, pero yung naramdaman mo na, ay, wala na to, ay, bitawan ko na to. Yun, bitawan mo na. So that new things will come. The Seven of Pentacles, the Justice card, yes. Sabi dito, kung meron ka daw hinihintay, Aquarius, na isang bagay at parang nawawalan ka na ng pasensya, nawawalan ka ng tiyaga, alamin mo daw ang katotohanan before you make a judgment. For example, meron kang hinihintay na pera mula sa iyong pinsan. Sabi daw niya kasi, pauutangin ka niya. No? So, alamin mo yung totoo. Sabi mo, pinsan, sabi mo, last year pauutangin mo ko pero wala pa rin. So, pag nalaman mo na yung truth, doon ka na makapag-decide na, okay, bitawan ko na yan kasi wala na akong mahihita, wala na akong makukuha sa kanya, hindi daw niya ako pauutangin, parang ganyan. Pero halimbawa, sa trabaho to, sa mo, boss, ako po ay humihiling ng promotion o kaya aumento sa sahod. Tapos sabi niya, sige, pag-usapan natin next month. Tapos tumagal na ng 2 months. So, hintay ka ng hintay. So, alamin mo na.
find the answers, find the truth. And then yung truth na yun, kakapitan mo kung aasa ka pa ba o hindi. So ngayon, kung meron ka mga hinihintay, pwede ding trabaho, negosyo, or pera, alamin mo na, kontakin mo na, himayin mo na, and you deserve the truth, and that truth will set you free para alam mo yung next mong gagawin moving forward. Okay? So Aquarius, ito po ang inyong problem solved and manifestations confirmed. Manifestation does po sa inyo para matupad na yan at makuha mo na yung solusyon sa inyong problema. Okay? Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. I love you. This has been James of James Sarah PH. God bless everybody.